Magandang umaga, tanghali, hapon, gabi sa zodiac sign na Aries, Leo, Sagittarius. Lola Baby po, nagpapakilala. Bibigyan ko po kayo ng general reading para po sa buong buwan ng June. So let's see the energies for the whole month of June. Kaya narito yung tinatawag unbothered. Yan. Okay? Yan. Ayaw nyong maabala. Okay? Crying over you. Sino itong nasasaktan? Okay? Nasasaktan sa inyo. Nalulungkot. Yan Na-upset. Na-upset sila sa inyo. Okay? Maaring dito hindi mo sila pinapansin. Diba? Dineded mo sila. Meron dito yung tinatawag gusto nila bumalik ka sa kanila. Okay? Yan. So, meron ditong memories, flashback, trauma, side effects. Yan haunted. Maaaring mga nagbabalik na alaala, di ba? Mga traumatic experience, memories, di ba? Yan, nagpapaalaala sa kanila. Yan. So, tingnan pa natin Okay. Sandali, isa pa Creeping. Meron ditong tao na very, very creepy. Diba? Yan. Siguro kaya kayo natotrauma, nakakatrauma pagka ganari. Diba? It's like para itong stalker. Diba? Yan. Nakakapangilabot. Okay? Last one na lang. Sandalit may bumukas. Into you. Good chemistry. Great vibes. Positive. Sino yung taong yan Pareho lang ng inyong tinatawag na energy, di ba? So let's see other energies para sa inyo. Okay? La 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 tulad ng lumuhat sa'yo. Freeze it. I freeze what I no longer want. Diba? Kita ninyo. With number 17. Diba? Okay. So, ano nakikita ko dyan? Yan. It's like, siguro ito'y, kumbagay para bagang project. Let's say there is a project, diba? Kumbaga dito, it's like i-abandon na lang. Hayain na. Diba? Yan. Seeds of power. From tiny things, big things can grow. With number 26, 6, 7, 8. Diba? So, nakikita dito, yung tinatawag your strength, yung tinatawag na paniniwala, buong paniniwala ninyo. Diba? Yan. So, it's like dito tinatawag na hindi kayo nawawala ng pag-asa, naniniwala ka, diba? Na itong itinanim na ito, diba, is magkakaroon ng growth. Okay? Maganda. That's your attitude, I think, diba? Hindi ka basta-basta bumibitaw. Okay? Hindi ka bumibitaw sa pag-asa. Diba? So, naririto ang happy puppet. I am enough. Diba? It's like, wala ka nang dapat hanapin. Diba? Yan. With number 16. Okay? Yan. Kumbaga dito yung tinatawag, complete ka na. Okay? Yan. So, ano pa ang nakikita ko dito? Yan It's kontento ka na, happy ka na. If it's a marriage, a career, diba, relationship. Yan. Nakikita yung tinatawag contentment ninyo. So, I will see your energy. Okay? La 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 la. For the whole month of June. La 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 la. The Knight of Cups. Okay, yan. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, yan. Ano ito? Para kabagang may daladala, yan.
ano ito? A romance or tinatawag for your future, di ba? Imagine mo, okay? Imagine mo halimbawa may hawak ka, okay? Sa iyong mga kamay. Yan ha. Kung bagay, halimbawa sabihin na nating a relationship, di ba? So ano ito? It's like sabihin na nating ito ang nagbibigay katuwaan sa puso mo, di ba? Yan. Maybe a career, di ba? It's for your future. Nagbibigay katuwaan, di ba? Pag-ibig, it's like buhay na buhay ang pag-ibig, okay? It's like natagpuan mo na, okay? Ang magpapaligaya sa iyo. Kasi hawak-hawak mo, di ba? Natagpuan mo kung ano ang magpapaligaya sa inyo. Okay, the Wheel of Fortune. So, ibig sabihin nito, ang buhay natin, hindi ninyo alam, okay? Kailan matatapos, no? Yan. Hanggang kailan. Let's say, sabihin na natin, hanggang kailan ang iyong pagtatrabaho, hanggang kailan ka magdudusa, hanggang kailan ka iibig, di ba? Hanggang kailan ka magsasakripisyo, hanggang kailan itong nararanasan mong pag-ibig, di ba? Katuwaan, hanggang kailan, di ba? Kaya, the Wheel of Fortune, di ba? Okay. Walang nakakaalam, kahit ikaw hindi mo alam, di ba? Kung hanggang kailan ito. Okay? The Six of Swords. Yan ha. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, okay? It's about identity. Your identity. It's about your ego. Naghahanap ka ng kasagutan. Diba? Dito. Yan ha. So, it's like, hindi mo alam, di ba? Ang kasagutan sa nararamdaman mo, sa mga katanungan mo, di ba? Kaya the Six of Swords, hindi mo alam, okay? Walang kasagutan sa mga tanong mo, okay? Six of Cups, okay? So, naririto ang tinatawag na it's about your heart, di ba? Love, family, feminine, Six of Cups. Yan ha. Ito yung tinatawag na ano itong ginawa nyo from the past, okay? Na it's like para sa inyong future, 'di ba? Yan. Nakikita mo dito, 'di ba? It's like meron ditong parang impacto nasa loob ng tube, 'di ba? Yan. So, ibig sabihin nito yung tinatawag na success, okay? Na ginawa mo from the past. Diba? It's like, halimbawa sabihin natin you're a scientist, diba? Nakabuhay ka ng, sabihin na natin, ng isang patay, diba? So, that's for the future, diba? It's like, ano bang magandang example din, diba? Yan, meron kang from the past, okay? Na ito nakikita ko, ha? From tiny things, big things can grow. Okay? Ibig sabihin nito from the past kung ano itong mga ginawa mo. Okay? It's for the future. Magagamit sa future. Diba? Maya apply sa future. So, maaari ito tinatawag legacy. Ipagpapatuloy. Sino ang magpapatuloy? Maaari ang magpapatuloy yung iyong susunod na generation. Mga anak. Diba? Okay. So, narito ang tinatawag the Lovers. Okay? Yan. So, anong ibig sabihin ng the Lovers? Okay? Tinatawag na the Gemini. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, tinatawag na building. Nagkaroon, okay, ng, it's like
solid relationship. Yan ha. Maaring you are married to a foreigners or baka Pilipino ito. Sa ibang bansa nyo lang nakilala. Okay? So, ibig sabihin dito, nakikita ang tinatawag na the differences between you and this person. Diba? Pero malakas ang tinatawag na soulmate. Okay? Yan. Yon, the yin and yang, the masculine and the femininity. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, tinatawag na itong taong ito is either malaki ang na-contribute sa inyo. Diba? Yan. If you have a project, if you have kung ano man ito, diba? Ibig sabihin soulmate kayo. Okay? Kaya dito, kung pagsasamahin natin, itong tinatawag na the lovers, okay? At saka ang tinatawag na the wheel of fortune. Yan ha. Okay. Nagkakaroon ng strength, yung tinatawag solid. Kaya nagiging solid ang inyong relationship. Yan ha. Nagkakaroon dito, nagmamaterialize, di ba? Kasi dalawa na kayo. Kung sino itong natulong sa inyo, nagmamaterialize. Kaya ito nakikita, it's for the future. Diba? Yan. Kung sino itong natulong sa iyo, diba? Nagmamaterialize. Kaya dito, ibig sabihin nito, it's like legacy for the future, maaalaala. Okay? Maaring a project, maalaala ang mga project mo. Okay? In the future. Yan ha. Dito nakikitang, you cannot do it alone. Okay? Merong somebody dito na tinatawag soulmate ninyo. It's like mas advance ang knowledge ng tao na ito. Okay? Yan. So, let's see. Tinatawag na your career. Punta tayo sa inyong career, ha? La, 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 la. La, 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 la. Ayan, nakita ninyo, the 4 of Wands, di ba? So, ibig sabihin nito, tinatawag soulmate. Sino ang soulmate mo? Baka asawa mo, di ba? Yan. Swerte kayo sa pag-aasawa. Okay? So, narito ang tinatawag the King of Swords, di ba? Ibig sabihin, may mga, yung tinatawag na soulmate kayo, di ba? Let's say, sabihin na natin pareho kayo ng intelligence. Pareho kayo ng likes and dislikes, di ba? Yan. Pareho kayo ng pamantayan sa buhay, di ba? Yan. So, yun ang nakikita ko, ha? Matalino, okay? Pareho kayong matalino. So, kasi naman, ito yung tinatawag na the Tower. Okay? Yan. With number 16. Yan ha. So, ibig sabihin nito, sa karir ninyo, diba? Yan. Merong, it's like hindi pagkakaintindihan. Diba? Yan. So, whatever is this, masosolve lang ito. Diba? Yan. Okay? Yan. Hindi pagkakaintindihan. So, ibig sabihin nito, masosolve lang ito kung ang mga kasama mo is pareho lang kayo ng pag-iisip, ng intelligence, di ba? Magtutulungan kayo, di ba? So, it's about career. Yan ha. It's like tinatawag na kailangan merong suporta from them. Maaasahan, di ba? Yan. Maaasahan, dependable, trustworthy. Yan ha. Whatever is this, ito yung tinatawag sa karir ninyo. So, maaring sabihin na natin dito, ang trustworthy is, kailangan mo ng, sabihin na natin ng strength from your person, okay? O strength from your employees, di ba? Yan. Okay? So, nakikita dito in the month of June, di ba? Dito makikita kung sino ang talagang kaalyansa ninyo, okay?
Sa mga kasama nyo sa trabaho, dahil nasa career tayo, sino dito ang tunay na kaalyansa, dependable, trustworthy, maaasahan. Okay? La 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 la. The Chariot. Okay? So, ano ibig sabihin ng The Chariot? Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na where you at, nasaan ka, di ba? Okay. So, ang nakikita ko dito is tinatawag na dependable ka, okay? Success, maasahan. Yan nakikita. It's about your leadership, di ba? Yan. Rulership, di ba? Yan. So, nakikita dito yung tinatawag na problem solver kayo. Diba? Yan. Kung halimbawa, madali mong makita. Diba? Yan. Madali mong makita ang problema. If there is corruption, diba? If there is inaanay, if there is tinatawag na conflict, madali mong makita. Okay? Yan. So, ibig sabihin, maaring sa karir ninyo, kayo ang takbuhan. Diba? With the number 7. Okay? Kayo ang hingian ng payo. Diba? Yan. So, ito ang tinatawag, okay? Your career. Yan. Magkakaroon ng tinatawag na in the month of June, magkakaroon ng stability. Okay? Yan. Grounded. So, more about tinatawag, you will be, anong tawag dito? It's like, i-upgrade, di ba? Ilalagay ka sa trono. Yan, ha? Dahil ikaw yung tinatawag, the chosen one. Ikaw ang pinili. Okay? So, tingnan po natin, ha? Okay. Yan po sa inyong career, ha? So, let's see. The other people, kapartner man ito, siblings, mga anak, relatives, friends, di ba? Tingnan po natin. Yan, ha? So, tatanggalin ko lang itong inyong tinatawag na major arcana at yan ang kabuuan mamaya. Okay? So, naririto. Okay? Yan, sandali lang. At nag-reverse. Okay? Yan. Nag-reverse po, ha? Ang tinatawag na the magician. Okay? So, let's see. So, narito ang tinatawag the chariot uli. Okay? Yan. So, naririto ang the 8 of wands. Yan, ha? Naririto ang the king of wands. Okay? The 4 of coins. Sila, ha? Sila. Okay? Narito ang the fool. Yan, ha? So, narito ang the hierophant. Okay? Yan. And the high priestess. Okay? Sa labas na rin natin ang the 6 of cups. Yan, ha? Okay. So, babasahin ko na. Sila na, ha? Sila, hindi na kayo. Ibig sabihin nito, yan. Meron ditong mga tao dahil naka-reverse ang magician, di ba? Tinatawag na ayaw nila ikaw uunlad, di ba? Ayaw nila ikaw, uunahan mo sila sa buhay. Let's say, sabi natin, sa pagyaman, okay? Sa trabaho, di ba? Yan, ayaw nila na inuunahan mo sila. Okay, yan. So, ibig sabihin nito, tinatawag makitid ang kanilang mga pag-iisip. Di ba? Yan. Dito nakikita yung tinatawag na, it's like they have, ano tawag dito? Grudges towards you, 'di ba?
So, pagka nakikita nila ikaw is umaasenso, yaan, hindi sila masaya, di ba? Yaan, maaring dito sabihin na nating binabackstab ka nila, di ba? Sinisiraan ka nila, naiinggit sila, di ba? So, nakikita dito yung tinatawag kung sino ito sa buhay ninyo. Yaan ha? Yung tinatawag na meron kayo, siguro ito yung mga significant people sa buhay nyo. Halimbawa sabihin natin, asawa ninyo. Diba? Yan. Anak, kapatid. Diba? Yan. Ibig sabihin nito, magaganda ang kanilang kabuhayan. Okay? Hindi sila palaasa. Diba? Hindi sila mga tamad. Okay? Yan. So, meron dito yung tinatawag na very, very caring. Yan ha? Okay. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag na the Four of Coins is maaasahan. It's like, inuuna niya ang pamilya, pangangailangan ng pamilya. Okay? Kung sino ito sa buhay nyo. Maaring the same energy din ninyo. Okay? Masinop. Diba? Yan. So, meron ditong napaka mapagmahal na tao sa buhay ninyo. Okay? Yan. So, kung ano man ito, ibig sabihin nito, yan ha. Kung may mga problema, diba? Yan. Tinatawag na meron ditong, it's like the same energy like you, diba? The Eight of Wands and the King of Wands, diba? Yan. Tinatawag na sila ang isa, okay? Na nagtataguyod sa pamilya, okay? Yun ang nakikita ko lang. Yan ha. So, meron kasi ditong travel. There is a big news. Diba? Yan. So, kumbaga, meron ditong taong very, very uninspired na dito siya. Uninspired, diba? Malungkot. Yan. Pero since narito sumunod ang tinatawag the Chariot and the Eight of Wands, okay? Ito ay in the month of June, merong darating, 'di ba? Like magkakaroon yata kayo ng bisita, 'di ba? Maybe family ito, mga friends, 'di ba? Yaan. So, ibig sabihin nito ang daladala nito is kasiglahan, 'di ba? Nag-uumapaw, yaan. Na sigla, saya. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, yan ha, napaka-successful ng tao na ito. Kayo lang po ang nakakaalam kung sino siya. Diba? So, ito yung tinatawag pamilyadong tao, ang tao na ito. Yan ha, kung sino ito darating. Pamilyadong tao siya. Yan ha, napaka-successful. Maaring ito tinatawag migrant sa ibang bansa nakatira. Diba? Yan. So, ibig sabihin nito in the summer, the 8 of Wands. So, ang summer dito sa Belgium is starting June. Dadating ito sa inyo. Yan ha, okay. So, ibig sabihin nito yung tinatawag either by sea, by air ang pagta-travel niya. Okay? Yan. So, ibig sabihin nito, may dala itong malaking grasya, 'di ba? Yan, punong-puno siya ng grasya. May mayaman ito. Maybe sabihin nating mayaman dahil nagtatrabaho or anak pangasawa is mayaman, 'di ba? Pero nakikita dito na puno siya ng yaman. Okay? Ito is pamilyadong tao. Yan ha, pero mayaman siya. Okay? Yan kung sino yan ha. Okay? So, naririto ang tinatawag the Fool. Yan ha. So, naririto ang tinatawag the Hierophant. Okay? Yan. So, naririto ang tinatawag the High Priestess and the Six of Cups. Yan ha. So, ibig sabihin nito, kung sino man ito, di ba? Yan. Mga naghihintay. Yan ha. Bibisita. Yan ha. Okay. Baka ito'y merong significant na tao sa buhay ninyo. Okay? Ibig sabihin nito, nakatira siya, okay, sa isang bahay malayo sa inyo, okay? Pero dito nagbibigay siya ng tulong, okay? So kung kaya lumabas ang tinatawag na the Fool, 'di ba? Yan. Ibig sabihin ng the Fool, yung tinatawag
saan siya magsisimula. Okay? Yan. It's like dito yung tinatawag, gusto niyang magsimula. Okay? It's like opening, ino-open nila ang sarili nila sa mundo. Okay? So, maaaring sabihin na natin kung sino itong taong ito, di ba? Yan. Maaari ito yung tinatawag, kaya ito'y the high priestess, di ba? Ano ba ang the high priestess? Yan. Yung kanilang gusto, 'di ba? Yan, may mga gusto sila. Yan ha. May mga gusto sila sa buhay nila. Yan ha. O kaya isusunod natin ang tinatawag na the Hierophant, 'di ba? Okay. So the Hierophant, ibig sabihin nito, yung tinatawag na their goals, their dreams, their ambition. Yan ha. Okay. So, sabihin na natin kung sino itong taong ito sa buhay ninyo, tinatawag na, kaya the Hierophant, di ba? Ito yung tinatawag the other side of them. Okay? So, maaring dito yung tinatawag na masyado siyang, anong tawag dito, makasarili. But this time, tinatawag, nag-o-open na siya. Hindi na siya madamot. Okay? It's like stretching their hands to help you. Diba? Para tumulong. Diba? So, ibig sabihin nito, sarado. Maaring ito yung tinatawag dati, sarado ang puso niya. Diba? It's like, nabubuhay lang siya sa sarili niya. But this time, nakikita mo yung kanyang tinatawag pagbibigay. Diba? Yan. Marunong na siyang magbigay. Yan ha. Marunong na siyang magmahal. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag doon na-realize niya, pag siya'y nagbigay, ang makakamtan niya is tinatawag na may magbibigay din sa kanya. Diba? It's like, love begets love. Diba? O ano pa, devil begets devil. Diba? Pero dito nakikita mo. Yan ha. Kumbaga dito, yung tinatawag, umakyat na siya. Okay? Umakyat na siya from dagat, from the ocean, visible na siya. Okay? So, ibig sabihin nito, matagal itong nag-dive sa ocean na nahimik, di ba? So, maaari ito sabihin na natin ngayon is very, very artistic na siya, creative, di ba? So, maaring dito yung tinatawag, ilalabas na niya yung kanyang mga talents, di ba? What they want, di ba? Kaya narito nga ang the high priestess, di ba? Matagal siyang nanahimik, okay? So, dito nakikita yung tinatawag na kung ano ang meron sila, yan, isineshare na nila. Kung sino itong taong ito sa buhay nyo, kayo lang po ang nakakaalam. Okay? Yan. So, tingnan natin ha, ating pagsasamahin lahat ang inyong tawag dito. Major Arcana. Okay? So, dito nakikita dito, the Magician. Diba? So, narito yung tinatawag the High Priestess. Diba? Yan. So, narito ang tinatawag na, ano ito? Yan. The Hierophant. Diba? So, naririto ang tinatawag na the Lovers. Okay? So, naririto ang tinatawag the Chariot. Yan ha? Okay. So, ano ibig sabihin nito? So, naririto ang tinatawag na the Wheel of Fortune. Okay? Yan. Lalagay muna natin dito ang the Fool sa unahan ng the Reverse Magician. Okay? So, ilalagay natin dito ang tinatawag na the, okay? Ito, the Wheel of Fortune. Yan ha? Okay. So, naririto ang tinatawag na the Tower. Okay? Yan. So, kung babasahin ni Lola for the whole month of June, okay? Pakikinggan ninyo. Okay? That's for the whole month of June. Yan ha? Ibig sabihin nito, this person, di ba? Yan. Tinatawag, submerge ba is lumubog? Ang nag-emerge na siya, di ba? So, ibig sabihin, visible na siya. Kaya visible siya sa mga tao, sa mundo, di ba?
Pero dito nakikita na there is no action, there is no movement, there is no planning. Okay? Kung kaya nga naririto ang tinatawag na the high priestess. Yan ha. Ibig sabihin nito, yung tinatawag na hindi pa niya alam, di ba? Wala pa siyang alam. Okay? Yan. Dito sa tinatawag na the Hierophant. Yan ha. So, ibig sabihin ng, sandali ha, kung ito'y the high priestess, yan ha. So, it's about their future. Diba? Okay. So, ito yung tinatawag, it's about tinatawag na relationship. Diba? Maybe they want, okay? Halimbawa sabihin na natin, they want to, ano itong kulang sa buhay nila? Okay? To feel, para mag-feel, magkaroon ng kaligayahan. Diba? Dahil ito'y the magician, but in reverse position. Diba? Merong kulang sa buhay nila. Diba? Cups emptiness. Yan ha, maaring trabaho, maaring relationship, a marriage, di ba? So since lumabas ang tinatawag na the high priestess, di ba? So the high priestess, ibig sabihin nito, yung tinatawag the moon, what they feel, their emotions, di ba? About their ano tawag dito, personality, di ba? Maaring ang personality nila is ano sila, mga tahimik, di ba? Mga inwards, ibig sabihin nito homebody. Okay? So nakikita dito yung tinatawag na maaring matagal, okay? Matagal sila, tinatawag na nasa hermit period. Diba? It's like pamamahinga. Yan ha. Kung ano man itong nangyaring ito, diba? Maaring dito, tinatawag, bakit sila nasa dilim, diba? It's like, nasa isang lugar, nobody can see them, diba? It's like nag-iisa sila, malamig, diba? It's like they have no communication with their loved ones, diba? They have no communication to others. Yan ha. So, kayo lang po ang nakakaalam niyan. Okay? Kung kaya dito, ibig sabihin, nag-emerge na siya. Diba? Pero nakikita dito, it's like, nag-iisa pa rin siya. There is no somebody, okay, to help them, to support them. Yan. Dahil matagal silang nanahimik. Yan. Matagal silang, it's like parang hermitanyo na mundok. Diba? Kumbaga dito, yung tinatawag, kaya sumunod ang the Hierophant, di ba? So, ano ibig sabihin ng the Hierophant? Okay? Yung tinatawag na ang the Hierophant kasi is a Taurus, okay? So, it has something to do about Venus planet. Yan ha? Okay. So, kasi narito ang tinatawag na the high priestess, okay? So, kapag sinabing the Hierophant, sandali lang at binabasa ko lang maigi. Yan na, with the number 5. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, meron silang maaring dito, di ba? May mga sentiments, di ba? Kaya matagal silang nanahimik, di ba? Yan. Sabihin na natin may mga, it's about, self-acceptance, di ba? It's more about self-studying, di ba? Inner soul, di ba? Yan, kasi dito, it's like matagal silang nanahimik. So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, nagmuni-muni, di ba? Nagmuni-muni sila. Yan ha. Sa kanilang pagmumuni-muni, di ba? So, nakita diyan yung tinatawag realization, di ba? So, ibig sabihin nito, hindi pa huli ang lahat sa tinatawag na the lovers. It's like, kaya niyang magbigay ng pag-ibig, kaya niyang makipag, anong tawag dito? It's like, halimbawa, kung may kalaban ka, di ba? Kaya mong makipag-usap, di ba? Yan. Kung kaya dito nakita mo matagal siyang nanahimik,
Diba? Yan. It's like, siguro kinakausap niya ang sarili niya. Diba? Nagkakaroon dito realization. O maaari tinatawag talking to God, talking to her inner soul. Diba? So, what is this person capable of now? Diba? Ibig sabihin nito, yung tinatawag yan. Okay? It's like understanding. Diba? Tinatawag na ano siya, yung ano tawag, ready siya sa pag-uusap para laang matapos na whatever, kung ano man ang nangyari. Okay? Yan. So, nakikita dito, yung tinatawag kaya ito the lovers, di ba? So, ibig sabihin ng the lovers, it has something to do about the Gemini. Okay? So, ibig sabihin nito, yung tinatawag, kung ano man ito, yan ha, kung ano man ito between, it's more nakikita ko dito tinatawag na about themselves, okay? Their twin flames, okay? Ibig sabihin nito, their yin and yang, masculine and femininity, okay? Yan. So, it's more about strengthening, okay? Strengthening their soul. Yan ha, okay, nakikita ko dito, strengthening their soul. Yan, ibig sabihin nito, yung tinatawag na hindi siya lumalaban sa sarili niya, di ba? Kailangan, yung tinatawag na pareho silang the same, twin, yung tinatawag, the same, it's like, kaya nga twins, di ba? Yan. Yun lang ang nakikita ko ha, dahil mahirap ano ito. Yan ha. So, ang nakikita ko dito yung tinatawag, maybe they become humble, di ba? Madali na silang tinatawag na makipag-usap, especially kung meron itong kinalaman for peace, di ba? Quarrel, dissatisfaction, di ba? So, ibig sabihin, aligned na siya sa kanyang tinatawag sarili. Okay? So, it's more about loving themselves. Maaring sabihin natin, naging masyado silang rough, okay? Sa kanilang sarili. Okay? Kumbaga dito, yung tinatawag, maaring napagod. Okay? Yan. Kaya dito, nagkaroon ng tinatawag study. Okay? Study of their soul. Diba? Maaring masyado silang naging tinatawag na ano dito, 'di ba? Naging very brutal or rough, something like that, 'di ba? Yan. So kaya dito nakikita mo, 'di ba, kayo yung tinatawag na with masculine energy. Kailangang tinatawag is-softened, okay? Soften your energy, okay? It's like a switch, by switching your masculine to femininity. Okay? So, kung kaya dito, lumabas ang tinatawag na the chariot. Okay? Yan. So, ang ibig sabihin ng the chariot, okay, it has something to do, okay, sa tinatawag na, okay, you. Okay? Yan. Ito yung mga tinatawag na, let's say, sabihin na natin, it's about your relationship to others, di ba? Yan. So, nakikita dito, it's like, gusto mong makipag-confront, yung tinatawag na makipag-areglo, di ba? Madali kang kang kausap, di ba? Yan. So, nakikita dito your leadership, di ba? So, nakikita dito, yung tinatawag, very solid. Yan ha, okay? You as a person is solid, dependable. Yan ha. Kung kaya dito lumabas ang tinatawag na the wheel of fortune. Okay? Yan. So, ibig sabihin ng the wheel of fortune, yung tinatawag na na-overcome. Okay? Ano itong na-overcome nyo sa buhay ninyo. Okay? Yan. Kaya narito ang the tower. Na-overcome. Okay? So, maaari ito tinatawag in the month of June, whatever is this, it's like matagal kayong nanahimik. It's like fighting your own demon, self-demon, di ba?
So, kumbaga dito ay maaring naging very, very rough kayo, di ba, sa inyong sarili, di ba? Yan. So, ibig sabihin nito, softening, okay? Softening your soul, softening your inner self, softening your twin flames, di ba? Yan. So, it's more about love, caring. It's like sabihin na natin, baka kaya kayo is nagkakasakit, masyado kayong brutal, rough sa sarili ninyo, di ba? It's like anxiety, depression, something like that, di ba? So, kumbaga, for some of you, it's more about aligning to your inner, it's more about aligning, okay? A-align kayo sa inyong tinatawag inner voice, inner emotions, di ba? A-align kayo sa inyong yin and yang, okay? Softening. So, nakikita dito, anyo you. Yeah? Warom? Okay, yan. So, nakikita dito, it's anyo you, okay? So, kaya dito, lumabas ang tinatawag na the wheel of fortune, di ba? So, ibig sabihin ng the wheel of fortune, yung tinatawag na, okay, yan, it's the new you, okay? Ito yung tinatawag, out with the old and in with the new, okay? It's like, kaya mo, ikaw is, pwede nang makipag-compromise, di ba? It's like, hindi ka na mahirap i-approach, di ba? Yan. Kasi lumabas dito, yan ha. It's about your femininity. Yan ha, okay. So, ito yung tinatawag bagong ikaw. Okay, thank you very much.